Question, may kakilala ba kayong tao na may plano mag-retire na mahirap at broke? Ang pangarap niya maging taong grasa, palaboy-laboy? Wala. Pero question, may kakilala ba kayong taong nagretiro na naging mahirap? Yes. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang 5 dahilan kung bakit ka maghihirap pag ikaw ay nag-retire. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Shinkitan, your pambansang wealth coach. Today's episode, we are going to talk about a very important topic, sensitive topic, and that is retirement. Alam mo, aminin natin hindi, marami po sa atin ngayon ay kasama po sa tinatawag na sandwich generation. When you say sandwich generation po, magulang po ay umaasa sa anak pagpanahon ng kagipitan at ng retirement. So in the process, sila mismo, yung mga anak, hindi nakakaipon. At pagdating ng panahon, pag sila naman ang magre-retire, hindi sila nakapag-ipon dahil may umasa sa kanilang pera at ipon. At in the next generation, ganun naman po, the cycle repeats itself. Aasa na naman sila sa next generation. That's the reason why I want, as iponaryo, na maiwasan natin. At alam ko, kung ikaw isang responsableng tao, gusto mo rin maiwasan yan. Do you agree? Kaya nga I want you to give me full attention right now. Number 1 na dahilan is the power of inflation. Ano ibig sabihin po ng inflation? Ang ibig sabihin niyang pagtaas ng ating bilihin at gastusin. Naalala niyo pa ba, pag tayo nagsusupermarket 10 years ago, pag pumunta tayong supermarket at meron tayong dalang 3,000, 10 years ago paglabas po natin ng supermarket, anong puno? Shopping cart or basket? Shopping cart or basket? Definitely shopping cart. Pero ngayon po, taon na ito, sa 3,000, kung may 3,000 ka, pumunta ka ng supermarket, ang paglabas mo, anong dala mo? Basket na lang. Basket or plastic na lang. Bakit? Ang ibig sabihin, tumaas po ang presyo ng bilihin at lumiit ang halaga ng ating pera. Yun po ang realidad. Every 10 years yan, nako, lalo pang lalalayan, mga friendship. That's number 1 reason kung bakit po pwede tayong maghirap kung di tayo naghanda. Pangalawa, kung bakit tayo pwedeng maghirap pag tayo po ay nag-retire, aminin natin o hindi, increasing life expectancy. Habang tumatagal po, hindi nyo ba napapansin, humahaba po ang buhay ng tao because of medicine and technology. Dati mga expectant age ng mga 65 lang, narinig natin 65, wala na. Pero ngayon, 70, 80, up to 90, meron pang buhay. Diba? Ito lang, may kakilala ba kayong mga lolo at mahal nyo sa buhay? 80, 90, buhay pa. So, ibig sabihin, for the last remaining of their lives, hindi na sila ganun ka-productive. Hindi lang productive, ito pang masakit. Sino magbabayad ng mga tinatawag natin mga expenses, diba? Pag nangailangan sila. Syempre, tayo rin po. Third, okay, kung bakit po tayo maghihirap pag tayo nag-retire, pag hindi natin ayos to, the rising cost of living. Pataas ng pataas ang bilihin at services. Syempre, yung pambili po ng mga bagay na yan, hindi na sasapat. Diba? Iba ng presyo. At syempre naman, ang reality talaga, hindi lang yung rise cost of living. Habang tumatagal po ang isang tao, mas mataas din ang chance na magkasakit. Hospitalization bills lang, wag naman po sana. Ma-one time lang po tayo. Ano po mangyayari? Lahat ng pinag-irapan po natin, wipe out po yan. So kaya nga ang tanong ko po kay Honey Babes Mendoza from UAE, kay Ken J TV Vlog, at the same time kay Ruby Lucero, nakapaghanda na ba kayo? Nakapaganda na ba kayo? Pang-apat na dahilan kung bakit tayo pwede maghirap pag tayo nag-retire. Wala tayong tinatawag na financial planning. Hindi ka tayo nakapagplano, di ba? Nakapagplano tayo nung bata po tayo. Nakapagplano po tayo na matusto sa pangailangan. Pero yung long term po, wala po Wala pong planning Alam kong ito yung pong kasabihan, no? I don't know if you agree with the statement. If you fail to plan, you plan to fail. Yun pong isang malaking problema po talaga natin. Isa pang dahilan kung bakit natin kailangan paghandaan to, kung hindi, maghihirap talaga tayo. Retirement is a lifelong journey. When you say lifelong journey, hindi lang po pinag-uusapan natin na maikli lang po siya. Ang pinag-uusapan po natin dyan, pangmatagalan po to. Habang nandyan pa ang ating mahal sa buhay, responsibilidad natin at obligasyon po natin na kailangan po sila tulungan at syempre pangalagaan. Diba? Ikaw mismo na nakikinig at nanonood ngayon, meron ka na bang plano pagdating sa iyong retirement? Alam mo na ba ang dapat mong gawin? Alam mo na ba kung magkano ang dapat mong ipunin? Alam mo na ang dapat mong gawin?
Pag ang sagot mo, Shinky, honestly, hindi ko pa alam kung anong gagawin, hindi ko alam kung paano mag-umpisa. Kung hindi mo pa alam at hindi mo alam kung paano mag-umpisa, may maganda akong balita sa'yo. What if, pakinggan mo to, I can help you to retire before you reach the age of 50. Will you be interested? Bago ka mag-50, wala ka ng problema pagdating sa pera. Pag ang sagot mo ay oo, type the word called retire right now sa comment section o pumunta na lang kayo sa link sa baba. Bigyan mo ng oras, panoorin mo itong 19-minute video na ito para matulungan kayo at maturuan kayo kung paano kayo maghahanda pagdating sa retirement. Sana naman nakatulong tong episode na ito, pumukaw ng iyong damdamin at magbukas ng iyong isipan na kailangan magbigay po tayo ng halaga pagdating sa ating katandaan. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.